hapon mga kayo, welcome po sa aking YouTube channel, Software TV. Ayan, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood nyo ang video nito mga kayo. So, sa mga bago nating followers mga kayo, maraming salamat po sa pag-follow at welcome po dito sa aking YouTube channel, Software TV. Ayan, at syempre sa mga hindi pa nakapollow at nandito ngayon pinapanood tayo, sana po i-follow nyo po yung aking YouTube channel, Sober Kiyo TV. Ayan, so alam niyo mga kiyo, hindi na ako halos nag-upload ng about sa bata sa aking Facebook page, matagal na. Yun yung kay day 11 pa yun. Tagal na yun mga kiyo. So disclaimer lang mga kiyo, ang video na ito ginawa ko para magsilbing update doon sa maraming nagtatanong at nagme-message pa rin sa atin about po dito sa pagkalunod, pagkawala ni Joros Flores. So matagal na rin mga bagyo ang lumipas na araw at until now ay missing pa rin po siya. So itong video na to ay para dun sa mga nagtatanong. Ayan, at para maiwasan nyo pong mapaniwala sa mga lumalabas na fake news ngayon sa social media mga Q. So deserve nyo naman mga Q na mabigyan ng update. Ayan, sa mga nakapalo dito sa atin at nagmamahal sa bata. So deserve nyo naman talaga na mabigyan ng tamang update. Ayan, hindi yung fake news. Ayan, so kasi marami pong nakapalo sa atin na naghihintay pa rin ng update mga Q. Although marami ngayong channel na nagbibigay ng update dito po sa pagkawala ng binata, pero syempre yung iba kasi dito po sa atin nakapalo. Ayan, dito lang po talaga umaantabay. So siguro sabi ko, deserve naman ng mga followers ko na ma-update. So ito pong purpose ng video na to ay para lang ma-update kayo. So yun lang po yung hangarin natin dito mga Q. Nalunod si Joros Flores January 29, 2025. So ngayon po, April 4, 2025 na po tayo mga Q. Eh, nabubulol na naman. So almost 65 days na po yung kanyang pagkawala mga Q. And until now, Joros Flores still missing. So hindi pa rin po siya nakikita. So bago tayo gumawa ng video, nag-research muna ako mga kayo, pinuntahan ko yung mga radio station, yung Banga PNP Police Station, kumuha tayo ng update. Yan, kahit yung Facebook ng mama ni Joros, yan tinignan din natin. So wala silang post about kung nakita na or may update about dito. So ang malinaw ngayon mga Q, si ika-day 65 ni Joros Flores ay missing pa rin po siya. So yun po yung totoo mga Q. Yan, so huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga lumalabas na fake news na yan mga Q. So day 65 missing pa rin po. So yun po yung katotohanan mga Q. Siyempre umaasa pa rin po yung pamilya na makita at o makakabalik si Joros Flores sa kanila. Malay natin, mayroong pag-asa, may hope na isang araw kakatok si Joros Flores sa kanilang bahay, uuwi, yan. So still ganyan yung mangyari mga Q, para maging masaya yung lahat, maging masaya yung mga nagmamahal sa binata. Yan, kasi alam niyo mga Q, sobrang dami pong nagmamahal kay Joros. Yan, so lalo-lalo nung naka-MGS po siya. Ayan, so alam naman natin yan mga Q. So yun mga Q, yun po yung totoo sa ika-day 65. Ngayon po kasi binilang ko po kasi from January 29 until April 4 ay pumapatak po siya sa 65 days. Missing pa rin po siya. Yan, missing pa rin po siya mga Q, kasi wala namang nakitang katawan, wala namang nakitang kung ano-ano na makapagpatunay na si Joros Flores. So yung pamilya mga Q, ayan, nandyan pa rin yung hope, yung pag-asa na baka isang araw ay umuwi yung bata mga Q. At sana yan po yung mangyari. So ipagdasal natin yan mga Q. Kasi marami rin po akong naririnig na kwento mga Q, na kahit matagal na po siyang nawala ay bumalik pa rin, nakabalik pa rin. Ayan, so marami pa akong nakitang mga ganyang storya. So malay natin, di ba mga Q, may happy ending mangyayari kasi wala pa namang nakikita. Ayan, so naalala ko, sabi nga ng tatay niya, hanggang walang katawang nakikita ay
nandun pa rin yung paniniwala nila na buhay pa, mga Q. So yun po, yun po yung update natin ha. Yan, so itong video na to ay ginawa ko to para maging update po ninyo. Yan, para maiwasan po ninyo na mapanood yung mga fake news na yan na lumalabas ngayon, mga Q. Kasi hanggang ngayon marami pa rin po talagang naghihintay ng update. Ayan, marami pa rin po sa Facebook ko po, marami pong nagpi-PM sa akin. Ayan, so sabi ko deserve naman talaga ng mga followers natin na mabigyan ng update. Ayan, kasi baka sabihin ninyo na iniwan kayo sa ere, na wala nang balita kung ano nang nangyari. So, alam nyo kasi mga Q, medyo nalimitahan na natin yung paggagawa ng mga update dito mga Q, kasi for respeto na rin sa pamilya. Yan, ayaw ko na kasing gamitin yung ganyang mga Q. Yan. So sa Facebook ko matagal na yon, day 11 pa nag-stop na tayo doon, mga Q. Yan, para na rin respeto na rin po sa pamilya, mga Q. So ito, ginawa ko to para magsilbing update sa inyo, sa followers ko lang ha. Yan, kung hindi naman kayo followers at hindi naman kayo naniniwala sa sinasabi ko, wala namang problema, mga Q. Pero dito sa mga followers ko, yun po yung update natin. Yan. At sana pagdasal natin, sana pray natin, sama natin sa panalangin natin palagi, mga Q, na makita o bumalik na si Joros Flores sa kanyang pamilya, para maging panatag na rin po yung kanyang mga magulang, yung kanyang nanay, kanyang tatay, yung kanyang mga kapatid. Yan. Kasi may mga video rin po tayo napapanood, nakikita rin natin yung pamilya, mga Q, at pag nakikita natin sila, hindi talaga natin maiwasan talaga na malungkot. Yan, hindi natin may i-imagine ko yung nararamdaman nila, mga Q, na parang nasa kawalan pa rin. Siyempre hanggang ngayon hindi pa rin nakikita, diba? Kumbaga parang hindi pa sila matatahimik, mga Q. So yun, pray lang tayo, mga Q. Yan, ako po, tuwing gabi pag natutulog tayo, sinasama talaga natin sa panalangin, mga Q, na sana ay makabalik na at makita na rin yung binata. Ayan, at ako talaga, nandyan talaga yung hope ko, mga Q, na isang araw uuwi yung binata sa kanila. Kakatok po siya sa pinto. Yan, tapos bubuksan ng kanyang mga magulang, sabay magyayakapan sila, mga Q. So yun pa yung iniisip ko, kasi hanggang hindi pa nakikita. So nandyan pa yung pag-asa, nandyan pa yung hope, mga Q. So alam nyo naman, sa buhay naman kasi natin ay hanggat buhay tayo ay may pag-asa. So ganun talaga, mga Q, laban lang ng laban. Ayan, wag mawala ng pag-asa. Kung nasaan ka man ngayon, nasa madilim ka man na parte ng buhay mo, ay laban ka lang, kasi darating yung point na magliliwanag yan, mga Q. Kasi ilang beses ko na rin yan napagdaanan. Dumating rin tayo sa buhay natin, mga Q, na as in lugmok po tayo, as in problemado po tayo, as in stress po tayo. Yan, na umabot na po sa punto na nakatulog na tayo sa simbahan, mga Q. Nangyari po yun sa akin, guys. Kasi yung mga panahon na yun, guys, wala po talaga akong pwedeng kapitan, kundi yung Panginoon talaga. So pinagdasal ko lang talaga sa Panginoon yung mga problema ko dati. Binigay ko na sa Kanya lahat. Ikaw na pong bahala. Ayan. So nakatulog tayo. So, pagising natin, sobrang gaan ng pakiramdam, mga Q. At unti-unti, kahit paano, ay nakabangon. Ito na ngayon. So kahit paano, lumalaban tayo ng pata sa buhay, mga Q. So yun lang, sa pamilya ni Joros Flores, huwag lang po kayong mawala ng pag-asa, ma'am, sir. Kasi nga, tandaan niyo po, habang may buhay, may pag-asa. Ayan. So baka may plano rin yung Panginoon. So wag lang po kayong panghinaan ng loob. Laban lang, dasal, laban, dasal. Ayan, magtiwala pa rin kayo sa taas, sa Panginoon natin, at sa hope na ibibigay niya, mga Q. Kasi ang Panginoon, hindi natin alam yung kanyang kayang gawin, mga Q. Yan. So kaya kang buhatin ng Panginoon sa gitna ng kawalan at ilagay doon sa medyo magandang-gandang kalagayan, mga Q. So yun lang. Sana po ipag-pray po natin na bumalik na po yung binata. So yun, mga Q, yung update natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. At abang-abang lang po kayo, mga Q, dahil kung may mga update naman about dyan, ay
sasabihin ko naman sa inyo. Maraming salamat mga Q. Ingat kayo palagi. God bless po sa ating lahat.